Gaano nga ba kalakas ang Skytown 150? Eto hatak niyan. Kumusta naman ang konsumo sa gas? So sa 119.2 kilometers na nabiyahe natin, nakaubos tayo ng Nung nakaraan ay nasaksihan natin ang full specs review when we featured the Kymco Skytown 150. At as promised, ipinangako namin sa inyo na dadalhin natin to sa outside world. Eto na nga, nasa real world na tayo para sukatin ang mga practical na mga bagay na tinitingnan natin bago tayo mag-consider sa pagbili ng motor. Ulitin ko this motorcycle is priced at 118,500 pesos. Titingnan natin kung bawat sentimo ng presyong yan ay sulit no sulit base sa paggamit mo ng motor na to. Hindi ko na i-detalye lahat ng specs dito. As mentioned, na-review na natin to, yung specs and features. So if you're wondering at gusto nyo mapanood yun, balikan nyo lang yung video natin na yun. Sa video na to, magfo-focus tayo sa gas consumption, gaano kalakas ang hatak, at iba't iba pang mga practical na bagay na kailangan natin tinitingnan bago bigyan ng motor. Ito na! Tara! Una pag-usapan na kagad natin, hatak! Kumusta ang acceleration ni Skytown 150? Alam ko, marami sa inyong curious yan at nung nandun tayo sa launching ng Skytown 150, limited lang kasi yung venue natin. Dito sa real world ay nasubukan natin. Tingnan natin ang acceleration ng motor na to. 3, 2. So overall, malutong ang hatak ng motor na to. Kumbaga, magaan din kasi yung framing niya Tapos pag pinigami yung siginyador, ibibigay niya yung hatak, ibibigay niya yung power. So it's very easy for you to launch at it's very easy for you to accelerate as well. Take note mga brother timbang ko 100 kg. So kung medyo mas magaan ka pa sa akin, mukhang mas mag-e-enjoy ka sa power na ibibigay ng motor na to. Paalala lang, we're not here to test for the top speed dahil hindi naman lahat ng lugar sa Pilipinas ay may ita-top speed mong motor mo at hindi naman talaga lahat ng motor ay dapat itina-top speed unless kumakarera tayo. But for practical reasons, yan ang performance ng hatak ni Skytown 150. Next natin pag-uusapan, okay ang hatak. Kumusta naman pagdating sa konsumo sa gasolina? Pasok nga ba sa budget to? Using the full tank method, eto, sinabak natin si Skytown sa iba't ibang mga rides, sa mga digi rides ko, papunta ng trabaho, papunta ng iba't ibang mga errands, bangko, at kasama na rin yung syempre yung konting pasyal. So in a few hundred kilometers na nagamit natin tong motor na to, eto yung kinalabasan niyan. So sa 119.2 kilometers na nabiyahe natin, nakaubos tayo ng 3.491 liters. Pag dinivide natin yan, ang mangyayaring gas consumption natin for Skytown 150 ay 34.14 kilometers per liter. Next, handling naman tayo mga brother. So it's a combination of the performance ng suspension at saka yung gulong nito at saka yung overall na bigat o gaan ng motor. Una, for 150cc, magaan tong Skytown 150. So it gives you that feeling na maneuverable talaga siya. Madali isingit-singit sa biyahe. Ang hindi ko lang nagustuhan, ito, yung side mirror na to. Malaki siya, especially if you are lane filtering. Kumbaga sisingit ka, imagine mo singit ka sa traffic ng EDSA sa Metro Manila. Malaki yung lagpas ng side mirror na to. So you really have to be conscious pagdating sa pagsingit-singit. When it comes to the actual cornering, medyo deceiving Bakit ko sinabing deceiving yon? Kasi kung papakiramdaman mo yung kapit ng gulong nito, makapit siya pero matigas. So it's more of a dual compound naman siya. Pero dahil matigas, tama lang naman yung air pressure natin take note. Pero dahil medyo matigas siya, nag-aalangan ako, sabi ko baka dumulas yung gulong sa mga cornering. But surprisingly, una, alalay lang muna ako pag nagko-corner, pag medyo lumigiko tayo. Pero wala naman ako episode na nadulas yung motor ko o nadulas yung gulong. So I would say the tires are capable. When it comes to your daily ride, okay siya. Ngayon, pagdating naman sa suspension na to, this is actually, again, for my weight, I am 100 kilograms. So this is more on the stiffer side. Kumbaga, kung ikukumpara natin sa ibang mga 150cc category na mga maxi scoots na ganito, mas
matigas yung suspension niya for my taste, my liking. But, hindi naman masyadong apektado yung overall riding comfort ko dahil the cushion sa seats na to, it actually compensates. Malambot malambot yung upuan nito. Ngayon, pagdating sa mga ganitong lugar na medyo hindi pantay-pantay ang kalsada, mas nararamdaman ko yung bump niya. But, when it comes to high speeds, dahil nga malutong ang acceleration ng motor na to, mas bagay siya, mas bagay yung stiffness ng suspension niya sa mga ganong riding styles kasi mas stable, hindi siya bouncy. Yun yung give and take niya pagdating sa performance ng suspension. So depende na rin lang talaga siguro sa riding style mo. But you know, it's very easy to have an aftermarket suspension kung talagang hindi swak sa'yo. Pero ako, kung sa suspension din lang gagamitin mo sa long ride, hindi naman siya matagtag to the point na mga yung puwet mo, sakto lang, a little stiff, pero sakto lang, but the comfortability of the seats will compensate for it. Yeah! Next, pag-uusapan natin, performance ng preno, gaano ka-responsive, kumusta ang ABS at overall traction system na to. Yun no? Pagdating sa brakes mga brother, para sa akin mas sensitive at saka mas kumakagat yung rear brakes nito. Kumbaga, konting pising mo dito, mararamdaman mo the ABS kicking in, thereby giving you that stopping power. Pag test ko naman dito sa ABS naman niya sa harap, mas malalim. Pag nag-activate yung ABS niya, parang yung brake lever mo, mas mapipress mo pa siya compared dun sa normal na pressing sa kanya. So, mas sensitive si rear in terms of ABS activation versus the front. There's really nothing wrong with it. May ibang bike na mas sensitive yung harap, may ibang bike na mas sensitive yung likod. But we're just sharing this to you para at least alam mo, mas makasanayan mo na in terms of braking emergencies kung ano yung talagang mas kakagat. Better, mas timplahin mo pa rin kahit na ABS yan, timplahin mo yung parehas na front at saka sa rear. But in terms of better stopping power, mas makukuha mo yan pagdating kay rear. Again, in my experience, and depende rin sa sitwasyon ng braking situation mo kung para saan mo gagamitin. So traction control naman mga brother, hindi ko lang mapakita sa inyo yung actual cornering or syempre hindi ako magpapadulas sa mga kalsada para makita natin yung pag-activate ng traction control. So we decided to have it on center stand para makita nyo na lang how traction control works. Ito na, so naka-center stand tayo, ibig sabihin yung rear wheel natin, rear tires natin, hindi sumasayad sa kalsada or sa sahig. Eto mangyari niyan, gagas natin. Ayun o. Ayaw niya mag full power kahit naka-throttle ako. Ano lang siya, naka-modulate lang siya. Ayun o. Ayaw niya mag full throttle. Isa pa. Ayun o. Bakit niya ginagawa yon? Yung iba kasi sa inyo, baka isipin humahagok yung motor. Hindi po. The traction control system modulates yung pag-ikot ng gulong sa likod kapag siya ay hindi nakasayad or kung kaya naman hindi enough yung pagkakalapat niya sa sahig. Halimbawa, nag-corner ka, medyo nag-bump o dumulas ng konti, hindi magtutuloy-tuloy masyado ng spin yung rear tire mo para maiwasan yung pag-skid at saka pag-semplang. That's what traction control does. And in this case, for the Skytown 150, kitang-kita naman natin na nag-e-effect talaga siya. Isa pa. Ayun o. Bibira ko bibira ko yung signyador. Dapat yan, ikot ka agad, di ba? Pero tingnan natin. Ayun o. Bumawas na kagad sa power. Kung ewan ko naririnig nyo sa video natin, pero bumabawas na kagad sa power. Isa pa. Ayun o. Kita nyo yung pag signyador, tapos biglang bawas sa power. Yun yung epekto ng traction control kasi hindi siya nakasayad sa kalsada. Alright, features muna tayo mga brother. Hindi ko na isa-isahin lahat. Again, you can watch the full video ng specs review natin. Pero yung praktikalan lang. Real talk lang. Ika nga. Windshield, may silbi ba? Yes, magandang angulo ng windshield. It definitely lessens the wind stress yung sumasalubong sa'yo. So okay to na dinagdag yung ganito kataas at saka malapad yung windshield niya. So goods yun. And then, isa sa mga hinahanap ng mga tao, voltmeter. Since this is fully digital na, the motorcycle already has a built-in voltmeter. Ayan, 12.8. So angat yan to above 14 kapag in-start na natin.
That gives us an idea kung ano yung battery health natin. So at least hindi tayo ititirek somewhere, hindi tayo mabibitin or anything like that. So goods yun. Another feature, meron na rin siyang built-in na charging port. Ang maganda nito, USB type at saka Type-C na. So whatever works for you, 'di ba? At saka alam ko years ago, matagal na Kymco was the one who introduced the, installing the charging port sa mga scooters sa ganito. Correct me if I'm wrong, pero yun kasi yung naaalala ko, yung mga ibang motor dati. Wala pa. Ang hindi swak sa akin, front pockets. Hindi goods yung front pockets na maliit. So kung dito, ayan, obviously, pwede mo siyang isiksik pero hindi. Baka kasi pag nalubak, malaglag 'di ba? So, pero pagdating naman sa kabila, eto secured, okay siya. May may lock. Pero this is a standard sized phone, yung phone ko yan. Maliit yung front pocket niya. So, I think you have to install siguro kung lagi ka nagra-ride, long ride, or yung mga delivery, taxi rider, or motorcycle rider, install ka ng phone holder dito para naman may paglalagyan yung phone mo. Kasi sa mga front pocket, hindi siya kasya. So kung may kagitan yung dalawang front pockets na to, doon naman siya bumawi sa kanyang main underseat compartment. Ang laki, 30 liters. Ay no, tingnan mo, palagim siya, malapad, pahaba. So you have all this space para sa kung anong bagahe mo. Actually, kasya ang full face helmet dyan, kasya ang modular helmet. Diba modular or usually mas malapad, mas malaki. Kasyang-kasya pa rin dyan. Tapos malaki pa yung space mo na mapupunta dito. So marami ka pang pwedeng ilagay ng mga damit, documents, tools, at kung ano-ano pa. So dito, isa to sa mga, parang mababaw ang kagagayahan ko, pero isa to sa mga paboritong features ko pagdating kay Skytown 150. Very practical when it comes to the overall size ng kanyang underseat compartment. As with any motorcycle in the 150cc and up category, medyo magigiveaway ka lang kasi wala siyang gulay board, as you can see dito, 'di ba? And you also don't have any utility hooks. Wala kang sabitan dito. Siguro kaya nga nilakihan na yung compartment mo naman dito para kung ano man ang mga bagahe mo, grocery o kung ano man, dyan mo na lang ilalagay. Ngayon, nakita niyo na yung riding position natin dito. Hindi ko na i-detalye lahat. Pero ito, siguro pag-usapan na lang natin when it comes dito sa kanyang extended footrest at my height, 5'10" in height. And so, I have space dun sa extended footrest ko para igalaw-galaw pa rin yung paa ko sakaling may long ride ako. Saka nakakauna talaga, hindi yung extended footrest pero nakatupi pa rin yung binti mo. Ayan, 5'10" in height ako mga brad. Pwede kong iunat. At the same time, I can still, do my riding. And okay din yung space sa dito. Malaki din. 'Di ba? So, yun siya. And this is our practical review ng bagong Kymco Skytown 150. Ano sa tingin mo mga brother? Sulit nga ba ang bawat 118,500 na ibabayad mo? Comment natin sa comment section at pag-usapan natin. Ngayon naman, for more motorcycle news, updates, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. Karamihan sa mga nanonood sa inyo, oo kayo, di pa kayo nakasubscribe at saka hindi nakafollow, 95% sa inyo. Kaya para hindi kayo magpogi sa mga balita, ayun na, subscribe and follow. Paano? Till your next video mga brother, kita-kits tayo sa sunod na feature natin.